Sakit ng ulo naman sa mga evacuee na may mga anak na sanggol ang kakulangan ng malinis na tubig at pagkain sa mga evacuation center. Pero ang pinakamainam daw na solusyon ay breastfeeding. Bukod sa ligtas na, nakakatiyak pang masustansya ito para sa kanilang mga sanggol. Ang report mula kay Dano Tingkungko. Sa isang itutuloy-tuloy po natin yung pagpapasuso nyo. Maasahan niyo po na yung mga anak niyo hindi masyadong magkakasakit. Sa covered court na ito ng Muntinlupa Elementary School, isang kakaibang lecture ang nasaksihan kong itinuturo. Ang teacher, ang breastfeeding counselor at advocate na si Isa Beha. At ang mga estudyante, mga nanay na evacuee na tinuturuan ng wastong pagpapainom ng gatas sa mga sanggol. Kakulangan sa tubig, pagkain at matitirahan. Ilan lang yan sa mga problemang kinakaharap ng mga evacuee. Pero kung mahirap na ang sitwasyon para sa kanila, mas mahirap ang kinakaharap ng mga bata, lalo na ng mga sanggol. Pero swerte pa rin sa lagay na yan ng mga sanggol, lalo't ang kailangan lang nila ay gatas ng ina. Alam naman natin na ang breast milk malinis. No, hindi ka na kailangan yung sinasabi niya paiinitin, palalamigin. Tama lang ang timpla, and then yung kanyang nutrition na nabibigay din sa bata is tamang-tama, sapat-sapat para maiwasan na anuman sakit. Breast milk ng araw ang pinakamainam na pagkain para sa mga sanggol sa evacuation center. Ang formula milk kasi posible makasama pa sa mga evacuee. Yung milk powder na yan, ihahalo mo sa tubig na hindi natin alam kung gaano kalinis yung tubig na yon, di ba? Considering nasa evacuation center ka, hindi mo alam kung gaano kalinis, hindi mo alam kung tama ang pagpapakulo at kung yung handling. Gaano kalaking tulong sa inyo na padede? Malaki po kasi hindi na ako nagpapaano ng papakulo ng botel. Hindi na ako nagbibili ng gatas. Sa akin lang po. Hindi tulad ng formula milk na hindi pwedeng basta ipainom sa isang bata, ang breast milk pwedeng ipamahagi sa iba. Si May halimbawa, pinasuso raw ang anak ng kanyang kapwa evacuee na na-ospital. Kasi kawawa po yung baby, iyak po ng iyak kasi hindi pa po siya sanay sa bottle. Kaya nakiusap po yung ka-roommate namin dyan sa evacuation na pasusuin ko raw po. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting.